Positibong-positibo ang reaksyon ng Wall Street sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang 47th President of the United States. Ang tatlong pinakamalaking equity benchmarks umakyat ng halos 3%. Isa lang ang ibig sabihin nito. Malaki ang tiwala ng mga Amerikano sa economic policies ni Trump tulad ng mga tax cuts at ang inaasahang higher spending ng gobyerno. The US stock market rallied as a result of Mr. Trump's win in the elections. In fact, it's not just him. I think both US Congress, pati ang Senado sa Amerika, napanalunan ng mga Republicans. Ang ibig sabihin niyan, mas madaling maipapatupad ni Mr. Trump ang pagbaba ng buwis ng corporate America. Naniniwala rin siguro ang mga analysts na dahil Republican, hindi masyadong malaki ang gastos na magiging gastos ng gobyerno sa mga mga subsidies, no? Sa mga darating na taon at makakatipid ng unti ang gobyerno sa paggastos, no? Yan ang inaasahan nila kaya umakyat ang stock sa US. Pero kabaliktaran ang reaksyon ng stock market dito sa Pilipinas. Karamihan nagbentahan, dala ng takot sa pamumuno ni Trump. Umpisa pa lang ng trading session, marami na ang nag-unload or nagbenta ng shares dahil sa US-centric na posisyon ni Trump. Nagtapos ang PSE index sa 7114, down 2.11%. Yung una is yung paghina ng piso, no? Ang dolyar ay lumakas laban sa mga ibang currencies sa mundo, no? Ngayon, kung humihina ang piso, ang mga investors na galing sa abroad, medyo nag-iingat yan, no, sa mga emerging markets katulad natin. Karamihan ng analysts sa mundo, ang tingin nila lahat ng bansa, liban sa Amerika, ay magkakaroon ng problema sa mas matataas na tariffs na yan. So, nabilang tayo dyan. Bukod sa pagbaba ng stock sa Pilipinas, apektado din ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Pero sa paghina ng piso, lumalaki naman ang remittances ng mga kababayan natin na kumikita ng dolyar. Sa pagbaba ng local stock market, sinasabi ng mga analyst na maaring magandang pagkakataon ito para makabili ng stock sa mababa at magandang presyo. Sa ngayon ay parang masyadong nagiging exaggerated ang expectations ng mga tao. Ibig sabihin yan, makaka-recover din ang market at probably siguro sa ganitong panahon mas magandang mamili ulit dahil nung nakaraang 2 linggo, 3 linggo, medyo naging mahal na ang mga stocks, no? Ngayon na nagsimula siyang bumaba at maaring makabangon ulit, no? Dahil mukhang exaggerated nga ang reaction ng market sa pagkapanalo ni Mr. Trump. Inaasahan din na tuluyang lalakas ang ating ekonomiya dahil sa holiday season at sa pagpasok ng bagong taon dahil sa midterm elections at dulot na rin ng matatag na economic fundamentals. Para sa Agenda, Mikey Oreta, PNC.